Mag-recant ka na lang, pasayloa na lang si pastor og ang ministry. Tagaan ka ni pastor og kwarta pila imo gusto, kondo og travel abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang antivirus na. Nako mga kabibig, ito'y isang pasabog ni Senator Risa Hontiveros. Totoo kaya ito na nanuhol si Pastor Apollo Kibuloy sa mga witnesses ni Risa Hontiveros para baguhin ang mga naisalaysay nila laban kay Pastor Kibuloy. Nilampaso ni Risa Hontiveros ang mga sumuporta kay Pastor Apollo Kibuloy kasi nagsasabi daw na binayaran ni Risa Hontiveros ang mga witnesses, pero ngayon sinupalpal ni Risa Hontiveros at sabi niya ito ang katotohanan na sila pala ang gumagawa ng panunuhol sa mga witnesses niya. Totoo kaya itong pasabog ni Senator Risa Hontiveros? Another issue na naman ito na kung saan sabi ng mga ilang netizen, kailan ba ito matatapos? Ay, o ito ha, tinabla ni Senator Risa Hontiveros ang akusasyon ng mga taga-suporta ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na nag-aalok umano ng lifetime support ang komite para tumistigo sa pagdinig laban kay Kibuloy. Panoorin natin ang video na kung saan sinabunutan, sinupalpal, pinahiya ni Senator Risa Hontiveros ang mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy na sila pala ang nanunuhol o itong si Kibuloy ang nanunuhol para magbago ng testimonya ang mga witnesses ni Risa Hontiveros. Nako po, ano kaya ang katotohanan? Panoorin ninyo ang video. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magva-vlog po ng 100,000 ang natanggap ng ating mga witness. Sources ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na mag-testify. Meron ng isa dito nagsabi, Pero sila po pala inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid nating yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami galing sa aming mga puputlang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Well. Tas ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Asaan kaya? Ayun na nga ba ang sinasabi? Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag-recant ka na lang, pasayloa na lang si pastor og ang ministry. Tagaan ka ni pastor og kwarta pila imo gusto, kondo og travel abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang antivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So, suhol, pananakot at pangharas po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila. Naku mga kabibig, hindi rin nagpapatalo. Si Senator Risa Hontiveros, laban kung laban, bulgaran kung bulgaran.
testimonya con testimonya, witnesses kung witnesses, laban talaga si Teresa Hontiveros. Hindi nagpapaapi. Sabi dito ha, ipinakita ng senadora sa pagdinig ang isang text message na galing umano sa isa sa supporters ng pastor. Text message. Balido ba ito? Pwede namang sabihin na gawa-gawa lang yung text message. Diba? Mas maganda talaga yung video. Diba? Yung mga video na mga supporters sa Pastor Apollo Kibuloy, magandang statement yun. Magandang solid na solid ang ebidensya. Pero kung text message, pwede naman sabihin gawa-gawa lang. So, naniwala pala ang senador sa text message, no? Na pwedeng na-scam siya sa text message. Sabi ng text message, naghihikayat ito sa mga testigo na bawiin ang kanilang salaysay kapalit ng biyahe abroad, pakondo at pera. Oh, meron palang ganun. Text message talaga. Hindi pa pwede tawagan na lang. Kasi pag text message, delikadong maging maging ebidensya. O di kaya tawagan na lang, no? What do you think, mga kabi? Ito pa. Suhol, pananakot at panghaharas po ang mini-merienda ng ating mga matatapang na witnesses sa pang-araw-araw. Natural, ginusto nila maging witness, 'di ba? Natural, talagang part na yan sa magiging witness. Oy. Kaya I'm sure itong si Hontiveros, siya itong nag-protect sa mga witnesses. Kasi alam niya kung ano mga nangyayari. 'Di ba? Sa totoo lang, pwede naman silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant pero nanindigan sila. So it means, hindi niya matapatan. There's something fishy on the word na hindi ko naman matapatan. What do you think, mga kabibig? Diba? Something fishy. Pero kayo na ang bahalang magnilay-nilay, mag-understood, understand, understandable, understanding. Sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, sa totoo lang po, pwede naman silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan. So, dapat ba talagang tapatan mo, Senator Risa Hontiveros, ang di umano'y inoffer, ng di umano'y sabi mo na may text message? Diba dapat sabihin mo na hindi ko, ang tawag dito ha, na sa totoo lang pwede naman silang bumaliktad, pero dahil sa kanilang konsensya ay di nila yung ginawa. Yan man pwedeng di ko naman matapatan. Ay, kabog. Kayo na ang bahalang mag-interpret ha. Huwag yun naman akong sabihin ako na ang nag-interpret. Kayo din, opinion ko lang yon. Yung parang nagsangasangang mga interpretasyon ko ba na pwedeng mali, pwedeng tama, depende lang sa kung sino ang having same wavelength on understanding the scenario and the statement. So yun na nga, mga kabibig. Totoo kaya itong mga bagong pasabog ni Senator Risa Hontiveros na nag-o-offer ng biyahe abroad, pakondo, pera sa mga witnesses para ma-recant. Itong mga witnesses na to, para safe na safe sila, kailangan ba talagang meron silang social media? Kailangan ba talaga meron silang cellphone? Kung ako ang witness, hindi na ako magsiselfon-cellphone. Kasi alam ko naman, mababasa ko talaga lahat ng mga bashing doon, mga bashers, mga kung ano-ano mga sabi. And that will affect me. Lalo na pag mahina ang loob ko. And that will affect me. Mental health ang unang natamaan sa akin. So, kung ako ay under sa Witness Protection Program, natural, bawal talaga ang mga cellphone. Kung tatawag man, baka, makigamit lang ng cellphone para tumawag sa pamilya. O di kaya yung pamilya, baka under din sa Witness Protection Program. No? Well, opinion ko lang to. Bahala kayo, ha? Kayo na ang bahalang mag-isip-isip, understand. Basta,
Yun lang ang aking kuro-kuro opinion. So ano ang inyong opinion din? Gusto kong malaman. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para marami ang makakaalam sa latest news. Okay? Bye everyone. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa wala ng YouTube. Ako si Kabibig. Bye!